So, nandito ako sa isang coffee shop called Cafe Huong Lin. So, mag-egg coffee tayo dito. So, itong chaka, very popular grilled fish dish dito sa Hanoi. Di ba nakakabilib lang how they were able to transform itong ganitong home along the Riles into a tourist destination. O, di ba ang gandang experience? So, isa sa minana ng mga Vietnamese sa mga French ay yung kanilang baguette. Diba? So, tignan ninyo, iba yung baguette dito. Medyo mas manipis yung crust. Ang manipis na crust could be the cause of the different type of flour na ginagamit. Kasi dito sa Asia, iba ang ating harina kumpara sa Europe. Ako personally, mas gusto ko to kasi mas malambot siya. So, initin natin. And, of course, viennoiserie or mga croissants. Ang mga Vietnamese, mga Southeast Asians in particular, mahilig talaga sa fresh ingredients. Kaya sa Saigon, nakatikim ako before ng fresh butter, freshly churned. So, yung cream, dun pa lang nila i-churn, tapos merong butter. Magiging butter yung freshly churned cream. Lalagyan ng konting rock salt. And yun yung pinapahid nila sa kanilang baguette. Ito yung binabanggit ko kanina, oh. Look how thinly crusted yung baguette. Sinubukan ko to ng several times. Ang na-achieve ko is the traditional French baguette na makapal yung crust. Kasi high protein flour yung ginagamit. So ito, na-achieve daw ko ito kapag binabaan mo yung protein content ng harina. Tingnan mo, oh, ang nipis ng crust. But very flaky. And then, papahiran mo ng butter. Siguro ito, sariling pananaw. Parang yung ensaymada ng mga Espanyol, minana natin galing sa kanila, iniwan nila sa Pilipinas, pero pinalambot natin ng todo. Diba? Kasi when you go to Spain, yung kanilang ensaymada is crusted, medyo tostado. Tayo namang mga Pinoy, gusto natin medyo maputla, malambot na malambot. So, para sa akin, baka ganun din yung ginawa nila sa baguette. I'll enjoy. So, a must-try when you're in Vietnam, the breads, the baguette and the viennoiserie, the croissants, the pain au chocolat, and iba't ibang klaseng mga French breads and pastries. Eto, so, tignan ninyo ha, this is Rosette's breakfast. Yung French toast, they use baguettes. And for the eggs Benedict, baguettes din ang gamit nila. Di ba bongga? So kung tayo ay may pandesal, ang mga Vietnamese, they have the baguette. Vietnamese style. Good morning, everyone! So for today, magde-day trip tayo going to Ninh Binh. It's 1.5 hour drive from Hanoi. So mga 90 minutes. Pag may traffic, mga 2 oras. Ang Ninh Binh, it's also called as the Dry Halong Bay. Maganda doon. Kaya nga babalikan namin kasi 10 years ago, nag-Ninh Binh na kami, nag-day trip na kami sa Ninh Binh. And we really enjoyed. Ito yung ating... Ay! Bongga. Ayan, so magbiyabiyahe na tayo papuntang Ninh Binh.
nagbiyahe kami ng almost 3 hours from Hanoi, ay nandito na tayo ngayon sa Ninh Binh. Tinatawag din itong Dry Halong Bay. Kasi nung biyahe namin papunta dito, makikita mo yung mga bundok-bundok na yan. Ganyan din ang nakikita natin sa Halong Bay. Pero dito, hindi mo na kailangan sumakay pa ng ferry. So perfect to sa katulad namin na may water sickness. Pero ang highlight ng trip sa Ninh Binh is ito, magbabangka tayo. So ang bayad, 250,000 per person, per adult. So hanggang 3 adults ang pwede sa isang bangka. Ayan yan, so maiikot mo to. Dati kasi, doon na din ang bilihan ng ticket, di ba? Ngayon, parang... Dati, yung bangkero mismo yung babayaran. Ah, talaga? Ano na ngayon, develop dito. Ayan, so sasakay ulit tayo pabalik dun sa kanina. Tapos, sasakay na tayo ng bangka. Nasaan na yung dalawa? Toilet. Diyos ko, mayroon nalunod to. Puro toilet na lang ang tinuro nilang dalawa dito. O, develop na ang tourism dito. 10 years, kitang-kita mo, hindi... Even eto ha, ayun o, tignan nyo yung toilets nila. Ang laki ng improvement. Yung mga CR, di ba before, yung traditional talagang nasa sahig yung mga toilets dito eh. Pero now, makikita mo, very modern. Tsaka karamihan malilinis. Hindi lahat ha, pero talagang well improved. So kung ikaw yung turista, mas gaganahan ka pang bumalik. Ayan, paa yung gagamitin nila. So since dahil mababaw lang naman daw ito, hindi naman lahat ng parts ay malalim. Ayan. So siguro nga mas madali para sa kanila na gamitin yung paa. Ayan o. Ayan o, di ba ang ganda? You see the mountains. Tapos malinis yung tubig. Maganda yung weather. Buti hindi mainit. And it's not very foggy. Kita mo pa din yung landscape. Tsaka siguro depende sa season. Ngayon kasi ay wala masyadong turista, di ba? Pinaka-popular talaga ang Halong Bay na puntahan. Pero yung mga nabasa ko kasi recommended na you spend 1 or 2 nights if you plan to go to Halong Bay para talagang ma-enjoy mo. Oh, sementeryo nga. Ito, ang ganda, no? Oh, wow. Ang ganda. Ayan, and may mga pailaw. Wow, tignan nyo yung ang ganda-ganda. Ah, so sa dulo ng cave, may labasan. So dito mukhang kailangan natin yung muko. Oh. Ah, mukhang ito na yung buweltahan. Nasakitan? Nasakitan tiyan mo? Kasi ang biyahe 3 oras. Eh di tumalong ka na dyan. Ayan, tapos na. Naka1 oras din.
This is the seafood fried rice. Kakain na ako, gutom na ako eh. Hati tayo dito, di ba? Wow, bagong luto, umuusok-usok pa. Ang sarap. Pahingi isa nito ha. Parang di lang malutong to. Tamis nga ng buko. Pwede na. Masotanghon lang. Hindi ko type kasi sa spring roll yung masotanghon. Morning glory. Malasang malasa, alam na. 'Di ba? Very tasty. At saka ang mura ng pagkain dito talaga. Kahit na ito ay touristy area, dito sa Vietnam, literal na milyonaryo ka. And hindi mo kailangan maging milyonaryo sa atin para makabisita ka dito and makakain ka ng masarap. So, hinihintay namin yung iba pa naming orders. Malaki serving, ha? Fried shrimp. This is the fried shrimp. Ayan, dinumog na. Kasi gutom na gutom ako. Sakto lang. May asin eh. Kailangan i-partner mo sa fried rice. Shrimp lang talaga siyang pinrito. Bagong luto ang fries. Anong lasa ng goat? May lemongrass po. Ay, totoo yung kanyang grilled shrimps. Totoo yung grilled shrimps niya. Yung in-order niya nung first day natin. Parang hindi naman inihaw eh. Sakto lang. Parang ano lang, instant na pho. Hindi talaga siya yung specialty na pho. Ayan, so, kung gusto mo masarap na pho, doon ka na sa city, yung mga specialty restaurants serving pho. Pero yung fried rice, ang sarap talaga ng fried rice nila dito, di ba? Malasang malasa. So, hinihintay na lang namin yung order nila Mommy Rose at ni Xavier. We're going to enjoy our lunch. Bibilisan lang namin kasi may sunod pa kaming pupuntahan na site. Diyos ko, sa wakas, nakarating din. So from Ninh Binh, nagbiyahe kami ng mga 2 oras. Actually, malapit na to sa Hanoi. So dumaan na din kami. Kasi ito nakikita ko po online. Nandito po tayo sa Quan Phu Cao. So ito is also known as the Incense Village. Kasi dito daw po ang factory ng mga insenso. And ito, tignan nyo, ang ganda. Insenso po lahat yan na inarrange nila, pinagsama-sama nila yung iba't ibang kulay. They arranged nicely para makapagpa-picture ang mga turista. So, ang insenso is very important sa mga Vietnamese dahil sinisindihan as offering sa mga temples. At sabi, depende daw sa kulay, meron yang meaning. Etong red is the most popular color of incense. Pag kasi daw sinindihan mo yan, pag kulay pula, kung ano man ang iyong hiling or pinagdadasal, mabilis nilang maririnig. Ayan lang, so magpa-picture tayo.
Meron pang isa. Actually, mas maganda dito, mas marami. Although yung dun lang, covered. So siguro during the rainy season, pwedeng dun ka pumunta. Pero ito mas picturesque. Mas marami kang makukuhang angles. 5 minutes lang from there. And same family daw naman yung may-ari nitong factory na to. Ito yung outdoor. So make sure kung bibisita ka dito, puntahan mo pareho. And ang kagandahan, no, kahit nagabihin ka, meron pa din silang mga pailaw. So you could still take pictures kasi it's already 6:20 in the evening. Actually, kung natural light, mas maganda for sure. Especially, you see the background here is, ayan no, yung parang temple. 'Di ba? So ayan, a must see kapag ka pumunta ka dito sa Hanoi or Northern Vietnam. Maganda naman ako kung tatanungin mo ko kung sulit yung pagpunta kahit medyo malayo. Yes. Kasi saan ka naman makakakita ng ganyan? Normally, 'di ba yung mga decor, mga backdrop, plastic or ano, ito is may cultural meaning. Cultural and spiritual meaning and importance sa mga Vietnamese because this is incense na napaka-importante sa kanilang paniniwala at relihiyon. Uuwi na tayo sa hotel, pabalik na tayo sa Hanoi, sa city center. Mga 1 oras po ang biyahe. Dito tayo sa Lil Hanoi. They have 2 locations. Pareho namang sa kanila yun. Order na tayo. Gusto ko yung hot pot eh. Subukan yung hot pot. Uy, ang sarap. Very natural ang lasa. Nauna ang sahog ng hot pot. Appetizer daw muna. Mahilig nga sila sa passion. Kasi ito, ang sauce daw is passion fruit din. Fried shrimps in passion fruit sauce. Okay lang. Mahilig ako sa fried. Mahilig ako sa mga prito-prito. Tsaka ito, you have to enjoy it while it's hot. Tapos ito sausawan eh, 'di ba? So yung lime, salt, and pepper, tapos sili. Parang cream dory. Ito yung chicken with 5 taste. May 5 spice. Yung chicken. Titikman ko tong fried rice. Mas masarap yung fried rice kanina. The one we had for lunch. Masarap din naman siya. Etong chicken na to masarap. The 5 taste chicken. Ayan, so pakukuluin tong hot pot. Hindi pa siya nakakulo eh. Ayan, we don't want to overcook the seafood. Ang favorite ko ang shrimps. Parang sinigang na may pinya. Masarap naman siya. Refreshing.
Tsaka ano, ayan o, saganang-sagana sa sahog. So, sulit na siya. Ang mga Vietnamese, naglalagay sila talaga sa hotpot ng instant noodles. Diana, sarapan ka ba sa sabaw? Kasi sumama yung pakiramdam. Bakit sumama ang pakiramdam mo? Hawakan mo, paliwanag. Bakit sumama ang pakiramdam mo? Ang tagal ng biyahe. Nahilo ka. Papunta 3 oras. Nagbagyo eh. Tapos papunta uwi 4 na oras ata. O kaya kumain kayo ng kumain. Parang lalagnat ko. Parang gusto ko ng kaya. Umorder ka ng white rice. Kumain kayo ng kumain para makabawi kayo. Ayan, so we're going to enjoy our dinner. Sarap tong hot pot. Ang sakit ng puwet ko. Ah, masakit ang puwet mo? Hindi ko nasabi kanina. Ang sakit ng puwet ko sa biyahe. Kasi 3 oras yung nakaupo. Ng ano? Tapos pagsakay dun sa bangka, nakaupo na. Ang tigas ng ano. Nakapengi. Eh di sana tinulungan mo yung namamangka. Mag-enjoy ka. Oh, mag-e-enjoy na. Ay, umorder ka na ng kanin. It's our last day in Hanoi and actually palamig na ng palamig. Sa February, mukhang mas malamig na. Talagang literally winter. So, isa sa mga paborito kong gawin dito is umupo lang dito sa gilid ng lake, magmuni-muni, mag-people watching. And kung gusto mo ding mag-city tour, meron na din sila ditong yung parang double-decker bus. And for only 100,000 to 150,000 dong, nakapag-city tour ka na. Ayan o, sasakay ka lang dyan sa bus na yan. And maiikot mo na ang buong City of Hanoi. Ang sarap, parang gusto ko tuloy. Bumili tayo ng isang banh mi. So ang pate, isa sa mga iniwan ng mga French dito sa Vietnam na hanggang ngayon, ito, ginagamit nila everyday for their famous banh mi. Siyempre, kasama na ang kanilang baguette. That's the pate. Yung pate nila, chunky, mukhang homemade. Ang bango. Ang pate kasi, kapag hindi maganda ang pagkakagawa, malansa. This one, very, very smooth ang amoy. Halatang nilagyan nila ng mga herbs and spices. So for 35,000 dong, around 80 pesos, 80-85 pesos, meron ka ng masarap na banh mi. Oh, you cook! I cook everything. You cook everything! I cook everything myself. Oh, nice! So it is best so pate than everywhere in Hanoi. Oh, wow! So, best pate daw in Hanoi. So, Granny's Mini Mart. Ito, papakita natin ang address mamaya. Pero syempre, tikman muna natin. Look how generous ang serving ng pate. And yung char siu. Chili sauce. Naglagay ng one soy. Cucumber. And may sauce. So kaya niya medyo pinikpik yan para dumikit yung laman, yung panlaman. Ah, 'di ba? I like that it's warm. Masarap yung pate. Delicious. And look, proud na proud siya. 'Di ba? Yung parang with pride. From the pate. So yummy. Thank you. Very good. Thank you so much. That's for him. Oh, so that's the name, Kim Wong. My name. Banh mi Kim Wong. Oh, you're Kim Wong. Thank you so much. Yung patay, ang sarap. Kasi normally, yung pinapahid lang, eto chunky. Yung para bang, alam mo yun, parang sabaw ng murkon.
It's so good and very natural yung lasa. Yung lasang walang processed. Kaya nagustuhan ko tong banh mi na to. In Saigon kasi, meron akong favorite na banh mi place. I forgot the name. Pag nakita ko yung picture, papapost ko. Overload naman yon, sobrang daming laman. Pero more on yung mga ham, mga Lionaire, ang laman niya. Masarap din, pero ito, if you want a more natural tasting banh mi, punta ka dito. Yung parang banh mi ginawa mo lang sa bahay. O, diba? In 48 hours, actually kahapon pa to ready, kaso nag-tour kami. In 48 hours and for $200. Actually, dalawa na po ang pinagawa ko. Pinahabol ko tong parang brown. It's nice. And itong black is sa akin din po. Dito po yan, ipapapost ko na lang po yung facade nung labas. Malapit lang sa lake, parang 2 blocks from the lake and you're already here. And nagustuhan ko yung presyo, nagustuhan ko din yung quality, nagustuhan ko din yung kanilang professionalism. Kasi pag sinabi nilang ganitong oras, ganitong oras. 'Di ba? Ayan, so babalik-balikan to. Well, bihira naman ako magsuot nito kasi may a-attendan po akong kasal. Eh, nagpagawa ko ng isa pa para just in case, alam mo yung ganyan, may a-attendan kang formal event, kahit naka-t-shirt ka sa loob, ipatong mo lang, di ba? Biglang formal na. Isukat natin yung itim. Eto naman yung black. Maganda din. Parang feeling ko lang mas masikip ng mga 1 cm sa tiyan ko yung black. Or baka yung banh mi ay yung banh mi na yun. Okay, but anyway, magdi-detox tayo. Next week pa naman yung kasal. Yan, so ipabalot na natin ito. Nandito tayo sa Trung Nguyen. And I'm going to show you because one of the most popular pasalubong when you come from Vietnam is coffee. And ako, bibili din ako ng pang-personal use. So, ang mga Vietnamese, they're very proud of their coffee kasi masarap naman talaga. So, dito sa Trung Nguyen, isa to sa mga favorite coffee shops ko dito. Why? Alam ko may mga mas bago, may mga mas sumisikat na mga coffee places. Pero ito kasi is classic. And naka-experience kasi ko before na bumili ko ng kilo-kilong kape sa somewhere in the palengke sa Saigon. And pagbukas ko medyo luma. Dito, laging bago, laging maganda yung quality, consistent kumbaga. So I'm going to show you yung malalaki kasi nilang branches, merong parang experience corner na maaamoy mo. Dito wala. Pero normally, naka-number yan. It's 1 to 8. Ayan o, 1, 2, nasa ng 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 is the cheapest, but it doesn't mean na yun yung na pangit ang quality. And 8 is the most expensive. Yun yung pinaka-superior nila. This is the 8. And next to the 8 is the Legend Coffee. Yung Legend Coffee, that is the whistle coffee. Yung bang yung mga whistle, kinakain nila yung beans from the tree, and then yung dumi nila, idudumi nila yung beans ulit, and then saka nila pinaprocess. No? But it doesn't mean that this is the most delicious. Kasi ako, ang pinaka-paborito kong number is number 4 and 5. So yung number 4 and 5 is mix of Robusta coffee and
Arabica coffee. Yung number 8 kasi pure Arabica, so medyo kulang sa tapang for me. So 4 and 5 is the best para sa akin, ha? So bibili tayo niyan. Kaso lang, mukhang ground na to. Etong 3 is beans pa. So minsan nagsasettle na ako sa 3 or pwede na din sa akin ng 2. Kasi ito tip ko lang naman, kung kaya ng budget ninyo and kung mahilig kayo sa kape, bumili po kayo ng gilingan. Kasi ibang-iba po talaga ang lasa kapag ang coffee nagsimula sa beans, giniling mo on the same day, and then binro mo. Ang sabi nga, kailangan within a minute of grinding, maibro mo na yung kape para talagang makuha mo yung the best flavor. And syempre, meron na din silang mga drip-drip na pwede mong baunin, magandang ipampasalubong. Dito ang bait nila, oh, pinaamoy nila sa akin. So this is the number 3 and this is the number 1. Stronger daw ang number 1. So bibili ako ng number 2. Gusto ko nasa gitna. Beans ang binibili ko. Pakonti-konti lang. Kasi pag tumagal, nag-iiba yung lasa. Maganda palaging fresh. Pero uminom muna tayo ng egg coffee. Ayun, oh. Mas bongga presentation ng egg coffee dito. Parang tiramisu. Haluin mo. Ang gusto ko, hindi siya masyadong matamis. Actually, kasing sarap din siya nung sinubukan natin nung isang araw. Kasi before talaga, ikukwento ko ulit, yung natikman ko dati sa Saigon, sobrang tamis. Parang kumakain ka na ng braso de Mercedes. Ito, it's just like a very good tiramisu. So make sure to try this. Eto, sasakay tayo dito. Nakalimutan ko pangalan. Parang Padjak. So, 200,000 Vietnam Dong daw. Parang pang turista yung presyo. Pero sige, halika na. Para masubukan natin. Total, ihing-ihi na ako. Hi! O, diba? Pwede na rin. Yung tipong pagod ka na. O, sasakay ka na lang dito. Although, hindi pa naman ako pagod. Para lang ma-experience namin ni Xavier, mag-hi ka, Xavier. Diba? O, na-experience namin sumakay dito. Tsaka ang ganda kasi talaga ng weather. Siyempre, sa ating mga Pinoy, napaka-importante ang magpasalubong at ang mapasalubungan para tinayan ng kultura natin. So, eto, new discovery namin, para siyang hopia. Eto, nandito tayo. Bumili po kami nito sa airport. And ang sarap. So, this is durian. Ang piliin mo, meron siyang mga rating eh. So, ito is 5-star. Mas mahal din po ito. Pero kung mahal mo ang papasalubungan mo, charot. Yung binili namin sa airport before, parang yung mumurahin lang. Ito, bumili kami the other night, kinakain namin ni Dayan kagabi sa room. Para kang kumakain ng durian puree na nilagay sa loob ng hopia. Tapos merong pang egg yolk, duck egg. Ay, so delicious. Etong pasalubong na to, pasalubong ko din po sa sarili ko yan. Kailan ba expiry? Ito, March 15. This one is best. So, mas maganda talaga to. Puro durian. Lahat pala may durian. Ang isa kasi is only 111,000 dong. So, sa pera natin, mga less than 300 pesos. O tapos, ibababa muna natin to sa hotel. And then, since it's our last day, mag-iikot-ikot lang. Shopping. Ano naman tong sa sweet ka nga nakatira? Tignan mo naman ang itsura dito, oh. May tsaa pa sa lababo. Hay nako. Talaga. Anong ginagawa mo? Nagkakape. Nagkape na sa breakfast ta. Dito ka pa nagkakape sa kwarto. Inaantok ako.
Masarap ba yung durian coffee? Hindi matamis? Hindi, ang creamy niya. Nakalagay 30% durian. Patikim. Ang creamy. Hindi na wala naman ako nalalasahang durian. Sarap niya. Masarap pa yung nabibili sa Zamboanga. Hindi pa ng tamis. Creamy siya. Oh, halika na. Ano ba pinunta mo dito? Manood ng Netflix? So for lunch, nandito tayo sa Thai Opera. Nandito sa Opera House area. Para maiba naman, Thai food. Although very similar naman, maraming similarities yung dalawang cuisines. Tikman natin ang fried rice. Wala pa yung mga ulam, pero kasi pag fried rice, maganda habang mainit. Tom yum. Nan mo ang laman. Ay, creamy. Ganito yung gusto kong tom yum. Sarap. Catfish salad. Sarap naman yung catfish salad. Okay naman. Nung nahalo mo, naging okay. Ako nga natatabangan eh. Pwede ka humingi ng patis. Natabangan ako dun sa pad thai. Ito is soft shell crab with salted egg sauce. So, hinihintay na lang natin yung fish, tsaka yung scallops, and we're going to enjoy our lunch. Dito sa Kem Trang Tien, dito din sa Opera area, ang daming tao. And lahat po sila nag-a-ice cream. Lasang durian naman, no? Sarap naman. 15 lang. So, sa pera natin, mga 35, 40 pesos. Ay, yun po yung nanay mo. Apo, sige po. Hi, Mami! Mami, ito na si Chef. Nasa Vietnam po kami. Hello po. Thank you. Ingat po, okay po. Mami, sige po. Ingat po. Ayan yung nakikita yung Red Bridge dito sa may Old Quarter. Actually ito, pag tinawid mo, mararating mo yung Ngokson Temple. May bayad lang 50,000 dong. Dito ka mag-e-emote. Halika. Paano pag-e-emote? May malalim na iniisip kasi hindi ka pwedeng tumalon dyan. Mababaw lang yan eh. Ah, ayun, ang ganda. Oh, bulaklak ba yun? So, dito raw sa Vietnam, kapag ka sinabing temple, parang it's a place of commemoration. So, halimbawa, kung may malaking naiambag ka sa Vietnam nung unang panahon, pinagpapatayo ka ng temple. 'Di ba? Pag naman, place of worship, tinatawag naman nilang pagoda. So, nandun sa mga pagoda, yung mga Buddhas, doon sila nagpupunta para magdasal. Hello! So ayan, mamaya po or bukas ng 2:30 a.m. pabalik na kami ng Manila. So mga 10 p.m. magbiyabiyahe na kami papunta sa airport. So maraming salamat ulit for joining us on a food trip here in Hanoi, Vietnam, na marami din kasamang adventures, diba?
Ang dami nating napuntahan sa loob lamang ng 4 days. So thank you, and sa uulitin, kung meron kayong mga lugar na nasa isip na maganda naming bisitahin next time, ilagay nyo po yan sa comment section. Thank you again and we love you all.